dear beloved, Boss Mike Cervera. Mga kababayan, maganda na yung nangyayari. Bakit kanyo? Nagkakasundo-sundo na sana eh. Sino ba, sabi ko nga sa inyo, sino ba ang ayaw ng pagkakasundo-sundo? Siguro, itong mga putang inan to, ayaw ng ganon. Para bang mga kababayan parang mga makakaliwang grupo na kahit sino ang maupo, gusto nila kaguluhan. Baka eto ang tanong ko, mga kababayan, hindi kaya, etong mga putang inan to, etong sila Shelo Magno, at etong si Christian Esguerra, hindi kaya sila ang problema talaga sa bansang ito? Hindi ba sila parte na ang hanap buhay nila ay yung kaguluhan lang ng bansa? Nakuha nyo, mga kababayan? Kasi merong mga ganun talaga eh. Ang hanap buhay nila, ay alam nyo naman yung mga makakaliwa, yung mga rally ng rally dyan sa kalye. Ano ang hanap buhay nila? Ang hanap buhay nila ay yung kaguluhan ng bansa. Hanggat may kaguluhan, kumikita sila. Kaya ayaw nila ng pagkakasundo-sundo. Kasi pag nagkasundo-sundo, wala na silang kita. Okay ba yon, mga kababayan? Tama ba? Hindi kaya ganon yung kanila? Hindi kaya sila'y parte noong mga grupo na ang gusto lang ay pagkaka-watak-watak para kumita sila. Tayo mga kababayan, ang gusto natin ay magkasundo-sundo na at magkaisang taong bayan para sa iisang layunin na maiangat na natin ang bansa natin. Naumpisan na ng Pangulong Bongbong. Bakit ayaw nyo pa? Nagkasundo na ang Aquino Marcos. Nilalapit na nila yung mga sarili nila. Bakit kayo gumaganyan pa? Di po ba, mga kababayan? Isipin nyo maigi. Bakit kaya? Tignan nyo, mga kababayan. Kaya nasabi natin na itong mga hinampil na ito hong mga gunggong, tatanga-tanga, na yung kanilang katalinuhan ay ginagamit para po mapasama ang gobyerno, mapasama ang bansa, mapasama tayong lahat. Mga kababayan, tingnan nyo, pinahiya sila. Dito makikita. Mga kababayan, bago natin balikan yung si Apo Lakay. Billionaire News Channel. Sabi rito, Michael Leyva greets First Lady Lisa Marcos on her birthday. Fashion designer Michael Leyva took to Instagram to greet First Lady Luis Araneta Marcos a happy birthday, sharing a photo featuring the First Lady alongside Chris Aquino, her children, Bimbi and Josh. And Anbinay Alcantara. Ano yan? Ito mga kababayan. Hindi pa maganda etong mga ganitong mga kababayan nangyayari na ang mga mortal na mga magkakaaway magkasundo-sundo na. Mga kababayan, hindi kaya ito? Ayaw nila? Di ba't yung pinapanigan ninyo, mga putang ina nyo, kayo, Christian Esguerra at Shelo Magno, kayo, ang tinutukoy ko, mga putang ina nyo. Hindi ba kayo naiinis man lang? Hindi man kayo nabuibisit? Arnold Lopez, Ai Chang, Sally Patience. Hindi ba sila nagiging masaya rito? Hindi ba pwedeng gawin ito, Matel, na maging hakbang para po sa pagkakaisa na? Sabi nga natin, mga kababayan, ang mga nangyari na Di ba? Ang bawat panig may sinasabi. Bakit hindi na lang mag-move on para sa bansa? Di po ba?
Kung ganyan mga kababayan, pwede naman maghiwalay. Pero sana tigilan na ang salita. Huwag na tayong suminde para sa ikakasiklab ng isa pa na kaguluhan. Tahimik na mga kababayan eh. Oh, di po ba ano? Ogs Quesada. Tahimik na ho eh. Joseph Agbayani. Pero sinisindahan nila yung apoy. Pinapasiklab nila, binubuhusan pa ng gasolina. Nakita nyo? O ano kayang pakiramdam mga kababayan ng ganyan? O, tignan nyo mga kababayan. Si Josh. O, si Chris Aquino. Si Bimby. O, mga kababayan. Nag-happy birthday sila. Hindi ba daig nyo pang pinagsasampal? Hindi ba daig pang pinagsasampal ang lahat ng mga lahi nyo, mga tanga? Mga kababayan, halimbawa. Ako, halimbawa lang isa akong katulad ni Shelo Magno at saka ni Christian Esguerra na tatanga-tanga. Ano pakiramdam ko? Panay ang tira ko dahil nga pinangangatawanan ko yung pagiging dilawan ko. Tinitira ko yung mga Marcos na yan. Tapos makikita ko yun, yung dahilan kung bakit naging dilawan ako, makikita ko kasama nila First Lady. Di daig pa mga kababayan na pinagsasampal ang buong lahi ko. Diba? Daig pa mga kababayan. Na pinagsasampal ang buong lahi ko. Ganon ang nangyayari ngayon. Kanino? Diyan kay Shelo Magno at Christian Esguerra. Nampating talaga mga kababayan, okay na? Kita nyo, eto na mga kababayan. Naka po! Dumako na tayo, mga kababayan, dito naman tayo. Kay Pangulo, sinasabi ko sa inyo, balik tanaw tayo, mga kababayan. Walang contractual employee pero nung pag-upo ni Cory, ipinasa niya ang bill para magkaroon ng contractual employee. Si Marcos din ang gumawa ng batas para magkaroon tayo ng 13th month pay. Dahil sa malaking pagmamalasakit niya sa mga manggagawang Pilipino, madaming nagalit sa kanya ng mga negosyante. Si Marcos din ang gumawa ng barangay system ng ating bansa under Presidential Decree 557 para makalahok ang bawat mamamayan saan mang sulok ng ating bansa sa mga programa ng gobyerno. Bawal sa panahon ni Marcos ang child labor. Noon may libreng gatas na Klim, tinapay na Nutriban at trigo o bulgur na pinamimigay araw-araw sa mga public schools para malabanan ng malnutrisyon sa bansa. Noong World War II, si Marcos ay nakipaglaban sa pananakop ng Hapon at napasama siya sa Bataan Death March. Madaming naipatayong mga ospital at state colleges, university si Marcos. Noon, libre lang ang pagpapagamot at pagpapaaral ng mga mahihirap. Ngayon, mataas na din ang tuition fee sa mga public schools at karamihan sa mga public hospital ginawa ng private. Noon, nag-e-export tayo ng bigas. Tayo ang nagturo sa Vietnam at iba pang Asian countries sa pagtatanim ng bigas. Pero ngayon, sa Vietnam na tayo bumibili ng bigas. Sino ba talaga ang totoong may malasakit? Si Marcos ba talaga ay masama o kagaya din siya ni Abraham Lincoln na noong panahon niya itinuturing siyang diktador ng mga mamamayang Amerikano at siya ang sinisisi sa pagsiklab ng Civil War. Noong inassassinate siya, itinuring pang bayani ang pumatay sa kanya pero nagdaan ang ilang panahon na-realize ng mga Amerikano na kung hindi dahil kay Lincoln, malamang wala nang tinatawag na United States ngayon. Kaya nabaliktad ang sitwasyon. Si Lincoln ang itinuturing na isa sa pinakamagaling na presidente at may pinakamalaking monumento sa US na kung hindi dahil sa kanya, walang bansang United States ngayon. Ganyan din sa atin panahon na... Ganyan din sa atin mga kababayan. Kung meron man totoong bayani, wala pong iba kung hindi si Apo Lakay. Tandaan nyo yan. Wala, ako mga kababayan, wala akong ibang tinuturing na bayani na naging presidente kundi si Apo Lakay lang. Wala din akong believe kay Aguinaldo. Bakit? May issue yung kanyang pagiging presidente. Dahil,
Mas gusto ko si Andres Bonifacio. Oh, nakita nyo, biruin nyo, pinapatay nila, di ba? Oh. Ngayon, mga kababayan ko, balikan natin itong mga gonggong na to. Ayaw na ayaw nila yan. Sabihin natin, hindi nila tatanggapin, Nino. Netong sila Shelo Magno, tsaka si Christian Isguera. Di ba, mga kababayan, ipipilit nila, siya yung pumirma. Tatanga-tanga talaga yung mga yan kasi siya yung pumirma Kasi, bakit hindi niya tinignan? Tanga! Alam mo, hindi na trabaho yun dahil ni Pangulo. Dahil meron na, kunyari, yung pondo, makinig kayo yung pondo na sinasabi nila, tinutukoy nila, diinan natin to, diinan natin. Diinan natin yung pondo. Mga kababayan, pinirma ni Pangulo. Mga kababayan, yung pondo, may mga pupuntahan na yan Meron nang nakalaan kung saan bibili, may bibilin, dadaan pa sa mga bidding yan, sino ang mananalo. Alam nyo mga kababayan, may proseso, pero hindi nila maintindihan. Kung magnakaw si Saldico, kung magnakaw yung mga congressman, yung mga senador, di ba? Mga kababayan ko, kaya nga ang Pangulo pinapanagot yung mga magnanakaw ngayon Nakaiban sa mga nagdaang mga administrasyon na imbis na ang mga magnanakaw ay ikulong, pinapalaya Hindi yata nila naiintindihan mga gonggong yan. Kaya tuloy pati mga kakamping, mga dilawang iba, galit sa kanila. Di ba, mga kababayan ko? Tayong mga loyalista, hindi tayo kulto. Kuyog tayo, kuyog! Isa pang magandang reference ito. Kay Attorney Kapunan. Pasok! Na ako yung tinapat sa Ayan na. Ano sabi, Attorney? nagkamali sila na ako yung tinapat sa confidential funds at saka sa COA because, hey man, hindi ko kayo palulusutin. I will speak the truth. And the documents speak the truth. You don't like my style. You don't like my... You don't have to like me. Just look at the evidence. No. The evidence speak the truth. And that is the challenge to the whole impeachment process. Confidential funds pa lang yan. Paano yung Yung grave threats. The video spoke the truth. Di ba? Kailangan pang interpret yan. I'm very happy that the NBI already filed a case for grave threats. Wala pa tayo sa unexplained wealth. Pupunta tayo dyan sa unexplained wealth. Nako, yan na nga yung kinahihintay natin mga kababayan, itong unexplained wealth, mga kababayan ni Sara Duterte, na dyan na magkakaalamanan Oo, mga kababayan. Kaya nga ito lagi na lang lumuluwas sa ibang bansa. Sabi nga ng iba, baka daw itinatago na itinatakbo na yung mga pera. Kayo na hindi, you cannot even feed your 5 kids. Hindi mo pakain yung anak mo. Di ba? Isipin mo na ninakaw, kanya ka ganyan, ninakaw yung pera. Ninakaw yung pera ng opisyalis na to. Kaya mo, tingnan nyo mga kababayan, Kaya wag nyo nga masisisi Pangulong Bongbong, Sisihin nyo sila Loren Legarda, sila Boy 10K, sila Marcoleta, at saka si Sara Duterte. Isama nyo na si Pulong Duterte. Isama nyo si Rodrigo Duterte! So it has to translate into a message that will touch their daily lives. Hindi yung pare-pareho naman yan. No, let's break that cycle of pare-pareho lang naman yan. And that is the challenge to us, prosecutor. Kaya nga, alam nyo, sa totoo lang sang-ayon ako doon. Sang-ayon ako doon sa sinabi na wag nating sabihin na pare-parehas lang sila, Ang hilito untalan, late ka na. Di ba, Maat? Mga late na kayo. Siguro, mga napuyat kayo. Wag na nating ugaliin yung pare-parehas lang yan. Ugaliin natin, dapat panagutin ang lahat ng mga magnanakaw, mga kababayan. Magkakasama-sama tayo doon. At yun ang ginagawa ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, Dolce Ramos, Elvira Peña. Tama ba, Rex Villa? Doon tayo. Doon tayo sa nais ni Pangulong Bongbong Marcos, it's just me. Mga kababayan, para saan?
para panagutin ang mga putang inang mga magnanakaw na yan, amang Juan. Doon tayo sumama. Huwag po tayo doon sa mindset ng mga bobo at tanga na sasabihin, pare-parehas lang yan, pare-parehas lang yan, ganon. Mga kababayan, mali po yun. Ha? Teresita Tan, mga late na kayo. Johnny Depp. Kailangan doon tayo sa panawagan ni Pangulo, lahat ng mga magnanakaw, mandurugas, lahat, Anthony Lopez ay makulong! Malagot! Kung kailangan bitayin, bitayin! Ganon, mga kababayan. Di ba? So, dyan na po nagtatapos ang ating kwentuhan. Babalik tayo mamaya sa mas intense, mas makabuluhan, at mas exciting na live natin mamaya pagkatapos ng pananghalian. Muli mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsama. Ako muli ang inyong lingkod, wala nang iba. Ako lang po ito, ang inyong vlogger na real talk lagi. Straight to the point, wala nang paligoy-ligoy. Wala nang pagandahan ng salita. Rekta kung rekta. Mas maunawaan ng marami nating kababayan kung ang paliwanag, direct to the point. Maraming salamat po sa inyong lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.